Sa isang tahimik na subdivision sa Barangay Maligaya, Cebu, biglang gumulo ang kapayapaan nitong nakaraang linggo. Nabigla ang mga residente sa balitang nawawala ang isang pamilya na may 4 na miyembro na hindi na nakita sa loob ng 3 araw. Sa simula, inakala ng mga kapitbahay na nagbakasyon lang sila, ngunit nagsimulang lumitaw ang hinala nang patuloy na nakabukas ang ilaw ng bahay, araw at gabi. Samantala, walang miyembro ng pamilya ang nakita na lumalabas o pumapasok. Agad namang pinuntahan ng pulisya ang lugar matapos matanggap ang ulat mula sa mga residente. Pagkabukas ng pinto ng sapilitan, maayos ang loob ng bahay, walang senyales ng pagnanakaw o karahasan, ngunit ang nakakakilabot ay ang natuklasan sa sala. Isang pulang sulat sa dingding ang nakasulat, "Hindi kami nawawala, tinawag kami." Ang sulat ay tila ginawa ng nagmamadali na parang nag-iwan ng huling mensahe bago sila naglaho. Batay sa paunang investigasyon, ang nawawalang pamilya ay binubuo ng mag-asawa, isang 10 taong gulang na anak na babae, at isang lolo. Walang nawawalang mahahalagang bagay, walang bakas ng sasakyan na lumabas sa garahe, at lahat ng cellphone ng pamilya ay natagpuan sa loob ng bahay, nakapatay. Hindi rin nakakita ang pulisya ng anumang senyales ng away o pagkasira sa mga pinto at bintana. Lahat ay nakakandado mula sa loob. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Kinabahan ang mga residente, lalo na matapos makita ang nilalaman ng misteryosong sulat. Ang ilan ay nagsabing gabi bago ang insidente ay nakarinig sila ng malakas na boses na nag-uusap mula sa loob ng bahay, ngunit hindi sila nangahas na lumapit. Samantala, nilagyan na ng pulisya ng police line ang lugar at nagpadala ng forensic team upang maghanap ng fingerprints at karagdagang DNA na maaaring naiwan. Sinabi ni P. Maj. Mangubat, hepe ng Cebu City Police Station, na iniimbestigahan pa nila ang posibilidad ng pagkakasangkot ng labas na partido o isang espesyal na motibo sa likod ng pagkawala ng pamilya. Sinusuri rin ng pulisya ang CCTV footage sa paligid ng subdivision upang malaman kung may kahinahinalang aktibidad bago sila idineklara na nawawala. Hanggang ngayon, mahigpit pa rin ang pagbabantay sa bahay. Pinagbabawalan ang mga residente na pumasok at nananatiling tensyonado ang kapaligiran ng subdivision tuwing gabi. Maraming residente ang piniling isara ang kanilang mga pinto nang mas maaga dahil sa takot na mangyari ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng lohikal sa kanilang lugar. Nangako ang pulisya na magbibigay ng opisyal na impormasyon matapos ang paunang investigasyon. Samantala, pinakiusapan ang publiko na huwag magpakalat ng haka-haka o balitang hindi pa beripikado. Ang resulta ng karagdagang investigasyon ay nagbunyag ng bagong katotohanan na lalong nagdaragdag sa misteryo. Batay sa pahayag ng isang package courier na naghatid ng item 2 araw bago idineklara na nawawala ang pamilya, nakita niya ang ama ng pamilya na nasa edad 40 na mukhang maputla at balisa. Nang tanungin kung may sakit, maikling sumagot ang lalaki, "Aalis kami sandali, ngunit huwag niyo kaming hanapin." Ang pahayag na ito ay ngayon ay isang mahalagang pahiwatig na sinusuri ng mga investigador mula sa CCTV footage sa security post ng compound na itala ang huling aktibidad ng sasakyan ng pamilya na lumabas ng bahay sa gabi bandang 10:45 PM. Ngunit kakatwa, hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang sasakyan. Mas nakakatakot pa, bandang 3:30 AM ng madaling araw ng parehong araw, nagpakita ang CCTV camera sa bahay ng isang maliwanag na liwanag mula sa loob ng kwarto na tumagal lamang ng ilang segundo bago biglang namatay ng tuluyan. Mula noon, wala nang senyales ng buhay mula sa loob ng bahay. Natuklasan ng pulisya na sumuri sa pulang sulat sa dingding na ang likido na ginamit ay hindi ordinaryong pintura sa dingding, kundi isang pinaghalong kemikal na may hindi karaniwang komposisyon. Sinasabi ng forensic laboratory na ang sangkap ay naglalaman ng pigment na karaniwang ginagamit sa ilang ritual. Ang pagtuklas na ito ay nagdaragdag ng bagong palaisipan. Lalo na matapos makita sa likod na kwarto ang ilang piraso ng papel na naglalaman ng sulat kamay na may mga hindi maayos na pangungusap tulad ng "dumating na ang aming oras" at "huwag iyakan ang tinawag na." Ang ilang residente na naninirahan sa paligid ng lugar ay nagsabing nahihirapan silang matulog ngayon. Nararamdaman nila na ang kapaligiran sa paligid ng bahay ay nagbago, naging malamig at tahimik. Isa sa mga kapitbahay, si Aling Nena,
ay nagkuwento na ang kanyang alagang aso ay patuloy na tumatahol sa bakanteng bahay tuwing gabi na parang may nararamdaman na hindi nakikita. Kadalasan tahimik ang aso ko, pero simula nang nawala ang pamilyang yan, lagi siyang balisa tuwing dumadaan doon, sabi niya na may tensyonadong mukha. Patuloy na sinisiyasat ng pulisya kung ang kasong ito ay purong kriminal o may iba pang elemento na may kaugnayan sa paniniwala o tiyak na ritual. Ang ilang forensic psychologist ay kasama rin upang suriin ang sulat at ang pattern ng pag-uugali ng pamilya bago sila maglaho. Ayon sa ulat ng kapitbahay, ilang araw bago ang insidente, ilang beses na nakita ang misis na nag-iisa na nakikipag-usap sa terasa ng bahay sa gabi na parang sumasagot sa mga boses na hindi naririnig ng iba. Ngayon, ang investigasyon ay pumasok sa bagong yugto. Pinalawak na ng pinagsamang pangkat ng pulisya at forensic ang lugar ng paghahanap hanggang sa radius na 5 kilometers mula sa lokasyon ng bahay. Kasabay nito, nagsimula ng bigyang pansin ng pambansang media ang kasong ito. Tinawag itong isa sa mga pinakamisteryosong pagkawala ng pamilya sa rehiyon ng Cebu sa nakaraang ilang taon. Ngunit, hanggang ngayon, ang kinaroroonan ng 4 na miyembro ng pamilya ay nananatiling malaking katanungan. Samantala, ang pulang sulat sa dingding ng bahay ay malinaw pa ring nakikita na nagpapaalala sa lahat na may hindi pangkaraniwang nangyari doon. Pagkaraan ng 3 araw ng masinsinang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng pulisya ang sasakyan ng nawawalang pamilya sa isang maliit na kakahuyan sa hangganan ng Cebu at Danao. Ang itim na sasakyan ay natagpuan na nakakandado ng mahigpit at natatakpan ng mga dahon na tila sadyang itinago. Nang buksan ng pinagsamang pangkat ang pinto, agad na kumalat ang matapang na amoy. Ngunit, walang natagpuang bangkay sa loob, tanging mga damit ng pamilya na nakatupi ng maayos sa likod ng upuan at isang maliit na papel sa dashboard na nakasulat, "Nakarating na kami." Agad na kinumpiska ng mga awtoridad ang sasakyan at isinara ang lugar ng paghahanap para sa imbestigasyon. Batay sa paunang pagsusuri, tila hindi nagamit ng matagal ang sasakyan. Ngunit, mainit pa ang makina ng una itong matagpuan na nagpapahiwatig na may tao na maaaring kakatapos lang umalis sa lugar. Sa lupa sa paligid, nakakita ang forensic team ng maliliit na bakas ng paa na pinaghihinala ang pagmamay-ari ng anak na babae ng pamilya. Ngunit, biglang nawala ang mga bakas na tila naglaho sa pagitan ng mga puno. Ang pagtuklas na ito ay lalong nagpapakakomplikado sa kaso. Sinimulan ng pulisya na isaalang-alang ang posibilidad ng pagkakasangkot ng ikatlong partido o maging ang isang planadong pagkawala na isinagawa ng pamilya mismo. Ngunit ang iba't ibang ebidensya sa pinangyarihan ay hindi sumusuporta sa teoryang ito. Sinabi ni P. Cole Luna, tagapagsalita ng Cebu Provincial Police Office, na tila ang lahat ng miyembro ng pamilya ay umalis ng bahay nang may malay at hindi inagaw, ngunit ang motibo at layunin ay hindi pa rin malinaw. Sa kabilang banda, iniulat ng mga residente sa paligid ng lugar ng pagkatagpo ng sasakyan ang isang kakaibang bagay. Isang hardinero ang nagsabing nakita niya ang isang mahinang pulang liwanag sa kakahuyan gabi bago matagpuan ang sasakyan. Inakala niya na ito ay isang bonfire, ngunit nang lumapit, nawala ang liwanag ng walang bakas. Isang saksi naman ang nagsabing nakarinig siya ng boses ng bata na kumakanta ng "Piliin mo ang Pilipinas" sa malayo. Samantalang walang pamayanan sa paligid doon, sinimulan ng media na bigyang pansin ang misteryosong bahagi ng kasong ito. Samantala, lalong nababalisa ang mga residente ng Cebu. Sa social media, naging national trending ang hashtag na "Nawawalang Pamilya sa Cebu", na may libu-libong komento mula sa mga netizen na naghaka-haka tungkol sa sanhi ng insidente. Mula sa hinala ng lihim na kulto, eksperimento sa espiritual, hanggang sa posibilidad ng paranormal na penomena. Bagaman hiniling ng pulisya sa publiko na manatiling kalmado, lalong lumalaki ang presyo ng publiko upang agad na malutas ang kasong ito. Samantala, natagpuan ng pulisya ang mga fingerprint ng hindi kilalang tao sa likod ng pinto ng sasakyan na hindi tugma sa mga miyembro ng pamilya o malapit na kamag-anak. Sinusuri ngayon ng Central Forensic Laboratory ang mga fingerprint na ito, ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang maliit na natuklasan sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Isang kwintas ng bata na may pendant na hugis crescent moon. Ang bagay na dati ay nakita na suot ng anak na babae ng pamilya sa huling larawan nilang magkasama.
Ang pagtuklas na ito ay nagiging bagong punto sa investigasyon, ngunit nag-iiwan din ng mas malaking katanungan. Kung ang sasakyan ay natagpuan ng walang bakas ng karahasan, walang senyales ng pagtakas, at may mensaheng, nakarating na kami, saan ba talaga pumunta ang pamilya? Habang patuloy ang investigasyon, sa wakas ay nakakuha ang pulisya ng bagong CCTV footage mula sa isang tindahan sa gilid ng pangunahing kalsada na halos 3 kilometers ang layo mula sa bahay ng pamilya. Ang footage bandang 10:56 PM gabi bago sila idineklara na nawawala ay nagpakita ng sasakyan ng pamilya na dumaan ng dahan-dahan. Ngunit ang nakabigla sa mga investigador ay hindi ang sasakyan, kundi kung sino ang nasa loob nito. Sa footage, nakita ang 4 na figura na nakaupo sa loob ng sasakyan, ngunit ang kanilang mga mukha ay maputla at walang ekspresyon. Mas kakatwa pa, mula sa refleksyon ng ilaw ng ibang sasakyan, tila wala silang anino. Ang driver, na pinaghihinala ang ama, ay nakatingin ng diretso ng hindi kumukurap sa loob ng ilang segundo. Samantala, ang bata sa likod ng upuan ay nakayuko habang may hawak na pulang manika. Nang dumaan ang sasakyan sa kamera, biglang namatay ang isa sa mga headlight nito, bagaman gumagana ito ng normal noon. Ang fenomenong ito ay nagpakalat ng maraming haka-haka na mayroong electromagnetic disturbance sa paligid ng sasakyan sa panahong iyon. Samantala, ang resulta ng pagsusuri sa pulang sulat sa bahay ay nagtuturo sa isang mas misteryosong bagay. Mula sa pagsusuri ng forensic chemist, ang pulang pigment ay naglalaman pala ng hemoglobin, isang elemento na karaniwang matatagpuan sa dugo ng tao. Ngunit napakaliit ng nilalaman nito at nahalo na sa chemical na solvent na nagpapahirap na subaybayan ang pinagmulan nito. Pinatatatag nito ang hinala na ang sulat ay ginawa ng may simbolikong layunin at hindi basta-basta. Sa kabilang banda, ang investigasyon sa background ng pamilya ay nagbunyag din ng hindi gaanong nakakagulat. Ang ama ay nagtatrabaho bilang pribadong empleyado sa isang technology company. Kamakailan, madalas siyang naghahanap ng impormasyon tungkol sa spiritual journey patungo sa bagong dimensyon sa mga online forum. Samantala, ang misis ay aktibo sa isang saradong komunidad ng meditasyon at relihiyon na ilang beses na binanggit sa mga ulat ng pulisya bilang isang kontrobersyal na grupo. Sinusuri ngayon ng pulisya ang digital activity ng mag-asawa upang malaman kung ang pagkawala ng pamilya ay may kaugnayan sa aktibidad ng grupo na iyon. Lalong hindi makontrol ang reaksyon ng publiko. Maraming residente ngayon ang tumatangging dumaan sa harap ng kanilang bahay, lalo na sa gabi. Ang ilan ay nagsabi pa na nakakarinig sila ng mga yapak mula sa bakanteng bahay kapag dumadaan sa lugar na iyon. Sinabi ng kapitan ng barangay, si Kapitan Perez, na hiniling niya sa pulisya na agad na isara ang lugar dahil sa malawakang takot ng mga residente. Tuwing gabi, parang may nagmamasid, sabi ng isang residente. May dumaan daw minsan. Nakita niya ang anino ng bata na nakatayo sa bintana ng bahay kahit selyado na ng pulisya. Ngayon, ang focus ng investigasyon ng pulisya ay hindi lamang sa kinaroroonan ng nawawalang pamilya, kundi pati na rin sa posibilidad ng pagkakasangkot ng isang saradong network ng paniniwala na maaaring nakaimpluwensya sa kanila bago ang insidente. Ngunit, hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na pahiwatig kung saan sila pumunta. Ang mas nakakatakot, sino ba talaga ang sumulat ng pulang mensahe na nagpakilabot sa buong Cebu? Pagkaraan ng 2 linggo ng walang tiyak na resulta ng investigasyon, sa wakas ay nakakuha ang pulisya ng bagong pahiwatig mula sa isang guro ng elementarya kung saan nag-aaral ang anak na babae ng pamilya. Sinabi ng gurong nagngangalang Ma'am Sol na 1 linggo bago nawala ang pamilya, ang bata ay gumuhit ng isang hindi pangkaraniwang bagay sa kanyang coloring book. Ang larawan ay nagpakita ng 4 na tao na nakatayo sa ilalim ng madilim na kalangitan na may isang maliwanag na pinto sa gitna ng kakahuyan. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat sa spelling ng bata, "Uuwi kami sa liwanag." Sa simula, hindi sineseryoso ng guro ang bagay na iyon. Ngunit matapos marinig ang balita ng pagkawala ng kanyang maliit na estudyante at matuklasan ang pagkakatulad ng larawan at ang lokasyon ng pagkatagpo ng sasakyan sa gilid ng kakahuyan, agad niyang kinontak ang pulisya. Dinala ng pulisya ang coloring book upang suriin ng child psychologist at symbolism expert na nagpasiya na ang larawan ay nagpapakita ng isang plano
o tiyak na paniniwala tungkol sa spiritual journey. Agad na pinalawak ng investigative team ang paghahanap sa kakahuyan kung saan natagpuan ang sasakyan. Sa tulong ng mga aso at thermal drone, sinundan nila ang radius hanggang 2 kilometers mula sa lokasyon. Sa gitna ng kakahuyan, nakakita sila ng isang bagay na nagpakilabot sa kanila. Isang bilog na lugar ng lupa na may diameter na halos 3 metro kung saan nasunog ang mga dahon ngunit walang apoy. Tila ang init ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng bilog na iyon, natagpuan ang 4 na pares ng bakas ng paa na huminto ng eksakto sa isang walang laman na punto. Mas nakakatakot pa, malapit sa lokasyon na iyon ay may malaking puno na may inukit na parehong pangungusap tulad ng sa kanilang bahay. Hindi kami nawawala. Tinawag kami. Ang ukit ay sariwa pa at basa ng pulang likido na katulad ng sa dingding ng bahay. Agad na kumuha ng sample ang pulisya para sa karagdagang pagsusuri. Ang balita ng pagtuklas na ito ay lalong nagpakalat ng takot sa Cebu. Ang mga residente na nakarinig ng kuwento ay dumagsa sa kakahuyan. Bagaman nilagyan na ng police line, marami ang nagsindi ng kandila at nagdasal. Samantala, ang ilan naman ay naniniwala na ang lugar ay ngayon ay naging isa pang pintuan na hindi dapat galawin ng tao. Sa kabilang banda, kinumpirma ng pulisya na ang bakas ng init na naitala ng thermal drone sa lokasyon ay lumitaw bandang 2:17 a.m. Parehong oras sa misteryosong liwanag na naitala ng CCTV ng bahay ng biktima gabi bago sila naglaho. Ngunit nang dumating ang pangkat ilang oras pagkatapos, bumalik na sa normal ang temperatura ng lupa at walang senyales ng buhay sa paligid doon. Sinabi ni P. Col. Luna sa kanyang press conference na lahat ng ebidensya na natagpuan ay nagpapakita ng matibay na koneksyon sa pagitan ng bahay, sasakyan at lokasyon ng kakahuyan. Ngunit ang motibo sa pagkawala ng pamilya ay hindi pa rin matukoy. Hindi kami nakakita ng elemento ng karahasan, walang indikasyon ng pagdukot. Ang mayroon lamang ay isang napakakakaibang pattern na tila pinlano ng kalmado, sabi niya. Samantala, lalong lumalaganap ang mga usap-usapan. Ang ilang residente ay nagsasabing maaaring sinundan ng pamilya ang isang kulto na nangangako ng bagong buhay sa lugar ng liwanag. Ang ilan naman ay naniniwala na sila ay naging biktima ng isang eksperimento sa espiritual na nagkamali ng direksyon. Ngunit isang bagay ang tiyak, mula ng gabing iyon, maraming residente sa paligid ang nagsabing nakarinig sila ng mga yapak at bulungan mula sa kakahuyan. Bagaman nang suriin, walang tao doon. At sa gitna ng pagkawala na iyon, ang pulang mensahe sa dingding ng bahay ng pamilya ay tila lalong kumukupas, na parang naglaho kasama nila. 4 na araw matapos matagpuan ang bakas ng bilog sa kakahuyan, natanggap ng investigative team mula sa Cebu Provincial Police Office ang resulta ng pagsusuri ng tunog mula sa Digital Forensic Laboratory. Ang datos na ito ay mula sa CCTV footage ng bahay ng mga biktima, partikular mula sa audio, na matagumpay na naibalik ilang oras bago sila idineklara na nawawala. Sa recording na tumagal ng 3 minuto, naririnig ang mahinang tunog ng usapan sa pagitan ng ama at asawa. Mahina ang kanilang boses, ngunit puno ng tensyon. Ang mga salitang naintindihan ay nagpakilabot sa investigative team. Tinawag na tayo, malapit na ang oras, pero paano sila? Huwag kang mag-alala, gagabayan ng liwanag ang daan. Matapos ang usapang iyon, lumitaw ang isang mababang ingay na parang tunog ng kuryente na hindi karaniwan. Sinundan ito ng tunog ng maliliit na yapak na tumatakbo. Pinaghihinala ang tunog iyon ng kanilang anak. Pagkatapos, biglang may narinig na maliit na kalabog at lubos na katahimikan. Walang senyales ng sigawan, walang tunog ng nahuhulog na bagay, tanging katahimikan na nagpatuloy sa loob ng 27 segundo bago huminto ang recording. Inilarawan ng pulisya na nakarinig ng recording ang kapaligiran nito bilang nakapresyur at hindi natural. Ilang miyembro pa nga ng team ang nagsabing nakaramdam sila ng paninikip ng dibdib at pagkahilo matapos itong pakinggan ng paulit-ulit, na parang ang frequency sa loob ng tunog ay nakakaapekto sa pisikal na kondisyon. Ngunit tiniyak ng laboratorio na walang teknikal na anomalya na makapagpapaliwanag dito. Kinabukasan ng gabi, bumalik ang field forensic team sa kakahuyan upang magsagawa ng electromagnetic energy measurements at karagdagang paghahanap.
Nagdala sila ng mga heat at metal detector at naglagay ng infrared camera sa paligid ng lokasyon ng bilog. Bandang 12:47 AM, may naitala ang kamera na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Sa video, nakita ang makapal na ulap na biglang lumitaw mula sa kanlurang bahagi ng kakahuyan na sinundan ng anino ng apat na figura na naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kamera. Ang kanilang tangkad ay tumutugma sa mga nawawalang miyembro ng pamilya, ngunit bago makuha ng malinaw ng kamera ang kanilang mga mukha, biglang namatay ang lahat ng elektronikong kagamitan ng field team ng sabay-sabay sa loob ng 11 segundo. Nang muling bumukas, nawala na ang ulap at wala nang sinuman sa lokasyon. Sinabi ng mga guardiya na nasa halos 200 metro mula sa puntong iyon na nakarinig sila ng boses ng bata na tumatawag ng mama sa isang mahaba at paos na tono. Sinubukan nilang habulin ang pinagmulan ng tunog, ngunit ang naririnig lamang ay ang huni ng hangin at kaluskos ng mga dahon. Matapos ang insidente, agad na nilinis ang buong lugar at itinigil ang gabi-gabing investigasyon. Kinabukasan, ang resulta ng pagsusuri ng electromagnetic measuring device ay nagpakita ng matalim na pagtaas sa parehong segundo. Nang naitala ng kamera ang apat na figura, ang pagtaas na iyon ay kahawig ng mataas na radio wave na parang signal na dumarating at nawawala ng bigla ngunit walang malinaw na pinagmulan. Kumalat ang balita tungkol sa recording na ito sa publiko at lalong nagdulot ng panik sa mga residente ng Cebu. Ang ilang residente ay pumunta sa himpilan ng pulisya upang humingi ng paliwanag. Samantala, ang ilan naman ay pumunta sa kakahuyan upang hanapin ang liwanag na sinasabing lumalabas sa ilang gabi. Sa wakas ay naglagay ang lokal na pamahalaan ng malaking karatula na nakasulat, "Lugar ng investigasyon. Bawal pumasok. Delikado." Ngunit bagaman mahigpit na nakasara ang lokasyon, may iniulat ang isang night guard na kakaibang bagay. Tuwing paglampas ng madaling araw, mula sa kakahuyan ay naririnig ang tunog ng pinto na dahan-dahang bumubukas na sinundan ng mahinang tawa ng bata. At kakatwa, nang muling suriin ng pulisya ang CCTV footage ng pamilya na natitira sa backup server, may lumitaw na bagong bahagi na dati ay wala. Sa bakanteng dingding ng bahay, ngayon ay nakikita ang anino ng apat na tao na nakatayo ng diretsyo sa harap ng pulang sulat na nagsisimulang kumupas. Eksaktong 2 linggo matapos ang tensyonadong recording sa kakahuyan, muling nangyari ang kakaibang insidente. Iniulat ng mga residente sa paligid ang isang maliwanag na liwanag sa kanlurang kalangitan ng Cebu, eksakto sa itaas ng kakahuyan kung saan natagpuan ang sasakyan ng pamilya. Ang liwanag ay biglang lumitaw bandang madaling araw. Bumuo ito ng isang bilog na kulay putyasul, pagkatapos ay dahan-dahang kumupas at nawala sa loob ng wala pang 1 minuto. Sa simula, inakala ng mga residente na iyon ay kidlat. Ngunit nang suriin, walang senyales ng bagyo, walang tunog ng kulog, at malinaw ang kalangitan ng gabing iyon. Isa sa mga residente, si Mang Ben, na nakapag-record ng penomeno gamit ang kanyang cellphone, ay nagsabing may nakita siyang kakaiba sa loob ng liwanag na iyon. Parang 4 na anino ang nakatayo sa gitna ng bilog na liwanag. Hindi ko na napalaki ang video, pero sa totoo lang, nanindig ang balahibo ko. Agad na nagpadala ng pangkat ang pulisya na nakarinig ng ulat, ngunit ang natuklasan nila ay mas nakakatakot kaysa sa sinuman na inaasahan. Sa gitna ng bilog na kakahuyan na dati ay nalinis na, ang lupa na dati ay kalbo ay ngayon ay nagbago. May mga maliliit na puting bulaklak na tumubo sa paligid nito na bumubuo ng spiral pattern patungo sa gitnang punto. At sa puntong iyon, natagpuan ng pangkat ang 4 na pares ng sapatos. Lahat ay pagmamay-ari ng nawawalang pamilya. Ang mga sapatos ay nakalagay ng maayos, na parang sadyang inilagay doon, ngunit walang bakas ng paa sa paligid nito. Ang ibabaw ng lupa ay hindi rin nagpakita ng bagong bakas ng pagtapak. Natuklasan ng pulisya na sumuri sa mga gamit ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng isa sa mga sapatos ng ama. Ang piraso ay naglalaman ng sulat kamay na may kumupas na tinta. Ang liwanag ay dumating upang sunduin. "Huwag niyo kaming hanapin." Agad na nagsagawa ng pagsusuri ang forensic team sa lupa at mga halaman na tumubo sa paligid ng lokasyon. Ang resulta ay nakakagulat. Ang antas ng radioactive sa lugar ay tumaas ng malaki kumpara sa normal na lupa. Bagaman hindi ito mapanganib sa tao, tinawag ng ilang eksperto ang fenomenong iyon na natural na anomalya. Ngunit
Wala pang tiyak na siyentipikong paliwanag na matatanggap ng publiko. Sa gitna ng panik na iyon, isang investigative journalist na nagngangalang Carlo ang nagsimulang mangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan. Natuklasan niya na ang komunidad na sinamahan ng asawa ay nakatuon pala sa aral ng transisyon ng liwanag na naniniwala na ang tao ay maaaring lumipat sa bagong dimensyon sa pamamagitan ng ritual ng paglilinis ng sarili. Ang ritual na iyon ay sinasabing maaari lamang gawin kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya upang manatiling buo ang enerhiya. Tumanggi ang pulisya na magbigay ng komento tungkol sa hinala na iyon. Ngunit lihim na inamin ng ilang investigador na ang kasong ito ay hindi na lubos na maipapaliwanag ng lohika. Mayroon pang ang internal report na nagsasaad na isa sa mga miyembro ng search team ay nakaranas ng paulit-ulit na panaginip tungkol sa paglalakad sa parehong kakahuyan. Nakita ang 4 na figura na nakatayo sa gitna ng bilog na liwanag. Pinagmamasdan siya ng walang ekspresyon pagkatapos ay bumulong. Nakauwi na kami. Mula ng gabing iyon, mahigpit na binabantayan ang kakahuyan. Ngunit kakatuwa, tuwing umaabot ang gabi sa bandang 2 AM, ang electromagnetic measuring device sa post ng guwardya ay laging nagpapakita ng malaking pagtaas. Walang liwanag, walang tunog, ngunit tila nanginginig ng mahina ang hangin sa paligid. At ang pinakakakaiba, ang sulat sa dingding ng bahay ng pamilya na kumupas na ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay may dagdag na isang bagong pangungusap sa ilalim nito. Kayong susunod ay makakaunawa. 3 araw matapos ang huling misteryosong liwanag, nagbago ng husto ang kapaligiran sa subdivision kung saan nakatira ang pamilya. Ang bahay na dati ay tahimik at selyado ng pulisya ay ngayon ay naging sentro ng atensyon hindi lamang ng mga residente sa paligid, kundi pati na rin ng media mula sa iba't ibang lugar. Ngunit sa likod ng pulutong ng mga mamamahayag at ng police line na nakalagay pa rin, lumitaw ang isang bagong ulat na nagpakilabot sa sinuman. Ilang saksi ang nagsabing nakita nilang kusa na bumukas ang ilaw ng bahay sa gabi, samantalang ang kuryente nito ay ganap nang naputol ng Meralco simula pa noong 2 linggo na ang nakakaraan. Ang mga autoridad na sumuri sa ulat ay sa simula ay naghinala na may tao na pumasok. Ngunit nang dumating ang pangkat sa lokasyon bandang 11:48 PM, dahil lahat ng pinto ay nakakandado pa rin mula sa loob. Ngunit sa sala, ang security camera na bagong nilagay ng pulisya ay nag-record ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohikal. Sa recording na tumagal ng 1 minuto, nakita ang upuan na gumagalaw ng dahan-dahan na parang may nakaupo dito. Samantala, lumitaw sa dingding ang anino ng 4 na tao na nakatayo ng diretsyo. Katulad ng anino sa lumang recording na natagpuan sa backup server. Mas kakatuwa pa, ang temperatura ng kwarto sa loob ng bahay ay bumaba ng husto hanggang 12 degrees Celsius. Bagaman mainit ang panahon sa Cebu ng gabing iyon, nakita ng motion sensor ang paggalaw sa pasilyo patungo sa kwarto ng bata. Ngunit, walang tao doon. Sa sahig ng kwartong iyon, natagpuan ang isang maliit na pulang manika. Ang parehong manika na nakita sa CCTV recording gabi ng pagkawala ng pamilya. Ang manika ay malinis, walang alikabok, na parang bagong ilagay. Dinala ng forensic team ang manika upang suriin. Ngunit nang ilalagay na sa lalagyan ng ebidensya, ang manika ay naglabas ng mahinang tunog hindi mula sa recording device, kundi parang may bumubulong ng napakahina. Ang salitang narinig ay isa lamang, "Mama." Agad na binitiwan ng autoridad na may hawak nito ang manika dahil sa gulat. Matapos suriin muli, walang natagpo ang pinagmulan ng tunog sa loob nito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bumubulong na manika. Nagpanik ang mga residente. Marami ang lumipat pansamantala dahil sa takot na ang kanilang mga bahay ay tawagin din. Maging ang security guard ng compound ay tumangging magbantay sa post malapit sa bahay na iyon. Isa sa kanila na nakarinig ng mga yapak sa loob ng bahay sa gabi ay nagsabi, "Nakita ko ang anino ng bata na dumaan sa bintana. Tinawag ko pero tumingin lang siya sa akin pagkatapos ay nawala." Sa wakas ay nagpasya ang pulisya na ganap na isara ang lugar ng bahay, maglagay ng karagdagang selyo at pagbawalan ang sinuman na lumapit sa radius na 50 metro. Ngunit kinabukasan ng gabi, bagaman nalinis na ang lugar, iniulat ng mga ronda sa katabing bloke ang isang mas nakakatakot na bagay.
Mula sa direksyon ng bahay na iyon ay narinig ang tunog ng pinto na bumubukas. Pagkatapos ay mahinang narinig ang kanta ng Piliin Mo ang Pilipinas na sinamahan ng pagkurap ng ilaw sa kwarto. Nang dumating ang patrol team 10 minuto pagkatapos, madilim na ang lahat at tahimik. Ngunit, sa harap ng pinto ng bahay, natagpuan nila ang bakas ng maliliit na yapak. Isa lamang pares na basa, palabas ng bahay. Kinabukasan ng umaga, muling nagbago ang pulang sulat sa dingding ng sala. Ngayon ang pangungusap ay nagsasaad. Hindi kami nawawala, naghihintay kami. Ang sulat ay sariwa, basa pa, at sinabi ng laboratory analysis na ang likido nito ay eksaktong kapareho ng natagpuan sa bahay at sa kakahuyan. Bagaman lahat ng kemikal na ginamit ay kinumpiska na ng pulisya simula pa, at ng gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, muling narinig ang boses ng batang babae sa lugar ng bahay na iyon. Mahinang tumatawag mula sa likod ng dingding, "Papa, oras na para umuwi." Nang gabing iyon, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng direktang pagbabantay sa bahay ng nawawalang pamilya. Matapos dumami at lalong naging tensyonado ang mga ulat ng residente, ang pangkat ay binubuo ng 4 na forensic investigator, 2 miyembro ng Intel at isang audiovisual technician. Lahat ng kagamitan ay inihanda na: infrared camera, electromagnetic measuring device, at low-frequency microphone. Simple lang ang kanilang layunin. Patunayan sa siyentipikong paraan na ang mga pangyayari sa bahay ay kolektibong halusinasyon lamang ng mga residente. Bandang 11:30 p.m., maingat na pumasok ang pangkat sa bahay. Binuksan ang mga ilaw. Lahat ng kwarto ay tila pareho sa huling beses na sinuri, malinis, tahimik, at malamig. Ngunit, nang binuksan ng teknisyan ng electromagnetic field detector, agad na kumilos ng ligaw ang karayom ng device. Mabilis na tumibok ang device na parang nagpapanik na puso. Inulat ni Sargento Reyes, isa sa mga miyembro ng pangkat, ang kakaibang sensasyon na parang may pressure ng hangin mula sa likod. Bagaman nakasara ng mahigpit ang lahat ng bintana. Bandang 12 a.m. nahuli ng infrared camera ang mahinang anino sa dulo ng pasilyo. Ang hugis nito ay kahawig ng bata na nakatayo na nakatalikod sa kamera. Tila may hawak na bagay ang figura. Pinaghihinalaang ang pulang manika na dating kinumpiska ng pulisya. Nang subukang lumapit ng isa sa mga opisyal, biglang bumaba ang temperatura sa paligid ng pasilyo hanggang 8 degrees. Pagkatapos ay dahan-dahang nawala ang figura patungo sa kwarto na nag-iwan ng manipis na bakas ng ulap na agad na naglaho ng sininaga ng flashlight. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na pangyayari ay nangyari bandang 12:43 a.m. Mula sa bintana ng sala, nakita ang 4 na silweta na nakatayo ng diretsyo sa labas ng bahay. Hindi malinaw na nakikita ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang tangkad at hugis ng katawan ay tumutugma sa nawawalang pamilya. Ang isa sa mga figura na pinaghihinalaang ama ay tila itinaas ang kanyang kamay pagkatapos ay itinuro ang kamera. Sa susunod na segundo, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Namatay ang lahat ng elektronikong kagamitan, kasama na ang surveillance camera na gumagamit ng backup na baterya. Agad na lumabas ng bahay ang investigative team upang tiyakin ang sitwasyon. Ngunit, pagkalabas, bakante ang bakuran ng bahay. Walang tao doon. Kakatwa, basa ngayon ang lupa sa harap ng bintana kung saan nakatayo ang 4 na figura na parang bagong diniligan ng tubig. Bagaman tuyo ang panahon ng gabing iyon. Mula sa mga pagsukat, ang moisture sa lugar na iyon ay mas mataas kaysa sa normal na parang matapos ang biglaang kondensasyon. Nang bumalik ang kuryente 10 minuto pagkatapos, matagumpay na naitala ng backup camera sa labas ng bahay ang isang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Bago mamatay ang ilaw, naitala ang anino ng 4 na tao na naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kalsada ng compound pagkatapos ay isa-isang nawala ng dumaan sa gate. Walang pisikal na senyales ng kanilang pag-alis. Walang bakas ng paa. Tanging mahinang refleksyon ng liwanag na natitira ng ilang segundo sa aspalto. Kinabukasan, sumailalim sa psychological evaluation ang pangkat na nagtrabaho ng gabing iyon. 2 miyembro ang nagulat na nakaranas ng kakaibang panaginip. Nasa parehong kakahuyan sila, nakarinig ng boses ng bata na kumakanta ng Piliin Mo ang Pilipinas, pagkatapos ay nakakita ng puting liwanag na sumisikat sa malayo.
Nang subukan nilang lumapit, narinig ang boses ng babae na bumubulong, "Maiintindihan nyo rin." Mula ng gabing iyon, opisyal na idineklara ang bahay bilang isang restricted investigation site. Naglagay ang pulisya ng 24 oras na pagbabantay at ipinagbawal ang lahat ng residente na lumapit. Ngunit bagaman sarado na ang lugar, patuloy na dumarating ang mga ulat ng residente. Tuwing 2 a.m., mula sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay ay laging nakikita ang mahinang liwanag na hugis silueta ng 4 na tao na nakatayo ng tahimik, nakaharap sa labas na parang nakatingin sa sinumang mangahas na tumingin sa kanila. At nang huling gabi bago ganap na isara ang lahat ng akses, nakahuli ang kamera ng guwardiya ng compound ng isang tanawin na bumakas sa isipan ng lahat na nakakita nito. Ang figura ng bata sa bintana ay dahan-dahang kumaway. Samantala, ang pulang sulat sa dingding ng sala ay nagbago muli sa isang nakakatakot na pangungusap na hindi pa maipapaliwanag ng sinuman. "Nakauwi na kami. Ngayon kayo naman ang titingin." 2 araw matapos ideklara ang bahay bilang sterilized, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng buong seguridad at putulin ang lahat ng daloy ng kuryente sa paligid ng radius na 100 metro. Ang layunin ay ihinto ang penomeno ng pagilaw ng mga ilaw ng kusa at tiyakin na walang aktibidad ng tao na makapasok sa lugar ng bahay. Lahat ng akses ay isinara, kahit ang mga mamamahayag ay pinagbawalan ng lumapit. Ngunit ng gabing iyon, eksaktong 2:15 a.m., nabigla ang buong lungsod ng Cebu sa isang pangyayari na hindi pa nangyari noon. Sa loob ng buong 3 minuto, ang kuryente sa paligid ng Barangay Maligaya ay biglang nawala ng tuluyan. Hindi lamang isang bloke, kundi halos ang buong lugar ng subdivision. Sa dilim na iyon, ilang residente ang nagulat na nakakita sila ng malambot na puting ilaw na nagmumula sa direksyon ng bahay ng nawawalang pamilya. Ang ilaw ay hindi nakakasilaw, sa halip ay kalmado, bilog, at dahan-dahang kumikislap, na parang humihinga. At mula sa loob ng ilaw na iyon, narinig ang mahinang kanta ng bata, "Piliin mo ang Pilipinas." O Pilipinas. Agad na pinuntahan ng pangkat ng guwardiya na nagbabantay sa pangunahing security post ang lokasyon gamit ang flashlight. Ngunit nang sila ay lumapit, biglang lumamig ng matindi ang hangin sa paligid. Naging yelo ang kanilang hininga at mula sa direksyon ng bahay ay narinig ang regular na yapak. Nang itutok ang ilaw ng flashlight sa harap ng pinto, nakita ang 4 na figura na nakatayo ng tahimik sa bukana ng pinto. Ang parehong figura na may parehong tangkad at hugis ng nawawalang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na nakikita ang kanilang mga mukha, maputla, kalmado, at nakangiti. Ang figura na kahawig ng ama ay lumakad pasulong, dahan-dahang binuksan ang kanyang bibig at binigkas ang isang pangungusap na malinaw na naitala sa audio device ng pulisya. "Hindi nyo na kailangan kaming hanapin. Nakita na namin ang lugar na dapat naming puntahan." Matapos nito, lalong lumiwanag ang puting ilaw sa paligid ng bahay hanggang sa mamatay ng tuluyan ang lahat ng infrared camera. Nang kumupas ang liwanag, bakante na muli ang bahay. Nakakandado pa rin ang pinto. Hindi nagalaw ang police line at walang senyales ng presensya ng tao, ngunit may nagbago sa sala. Ang pulang sulat sa dingding ay nawala na, pinalitan ng isang bagong ukit sa ibabaw ng pader. Ang liwanag ay nagsara ng daan. Kinabukasan ng umaga, natuklasan ng investigative team ang isang bagay na nagpatahimik ng matagal sa lahat ng tao sa lokasyon. Sa gitna ng sahig ng sala na dati ay bakante, lumitaw ang isang pilak na bilog na pattern na katulad ng hugis na dating natagpuan sa kakahuyan. Makinis ang ibabaw nito na parang salamin at kapag hinawakan, mas mainit ang temperatura ng ibabaw nito kaysa sa paligid nito na parang bagong nabuo. Sa gitna ng bilog na iyon ay nakalagay ang pulang manika ng bata, ngunit sa pagkakataong ito ay nakabukas ang mga mata nito. Sinubukan ng forensic laboratory na suriin ang material ng bilog. Ngunit walang resulta, walang kilalang kemikal na elemento, hindi organic, hindi metal, at hindi rin plastic. Ang mga eksperto ay maaari lamang itawag itong an anomalous substance. Matapos ang insidente, opisyal na isinara ng pamahalaang lungsod ng Cebu ang permanenteng access sa bahay na iyon. Ang mga residente sa paligid ay inilipat sa ibang bloke at ang lugar ay mahigpit na binabantayan hanggang ngayon. Ang bahay na iyon ay tinawag ng mga residente na Bahay ng Liwanag
kung saan ang isang pamilya ay naglaho ng walang bakas. At sabi-sabi, nakikita pa rin ito tuwing ilang gabi na nakatayo sa bintana, nakatingin sa sino mang dumadaan ng may kalmadong tingin. At ayon sa huling ulat na hindi kailanman na-publish sa media, isa sa mga miyembro ng investigative team na kasama sa gabing iyon ay nawala 2 araw pagkatapos. Sa kanyang desk ay naiwan lamang ang isang piraso ng papel na sulat kamay. Nakita ko na at ngayon naiintindihan ko. 6 na buwan na ang lumipas simula nang iselyo ang bahay at ideklara itong ipinagbabawal na zona. Isinara ito ng pamahalaang lungsod ng matataas na bakod na bakal, naglagay ng 24 oras na security post at tinanggihan ang lahat ng kahilingan para sa karagdagang imbestigasyon mula sa media. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang internal na dokumento na nag-leak. Isang lihim na ulat na may espesyal na klasifikasyon mula sa National Forensic Center. Ang nilalaman ng ulat ay nakakagulat. Natagpuan ang mga anomalous na residual energy sa lokasyon ng bahay na hindi maipaliwanag sa siyentipikong paraan. Lumitaw ang enerhiya sa paulit-ulit na alon tuwing 14 na araw eksaktong 2:15 AM na may tumataas na intensity sa bawat siklo. Ayon sa pagsusuri ng electromagnetic wave, ang pattern ng frequency na iyon ay hindi nagmumula sa natural na pinagmulan, kundi kahawig ng pattern ng komunikasyon wave, na parang mayroong isang bagay mula sa loob ng bahay na iyon na sumusubok na magpadala ng signal palabas, nakasulat sa ulat, ngunit ang pinakamisteryoso ay hindi iyon. Sa ika-12 alon o ika-6 na buwan, nagbago ang signal. Mula sa resulta ng sonic data conversion, lumitaw ang mahinang tunog, boses ng babae na bumubulong, bukas na muli ang gate. Nang mag-leak ang ulat na iyon, muling binuo ang isang espesyal na investigative team. 5 eksperto ang pinili upang suriin ang lokasyon. 2 quantum physics scientist, isang audio technician, isang forensic psychologist, at isang klerigo na hiniling na dumalo ng pulisya. Nang gabing iyon ng ika-14, pumasok sila na may kumpletong kagamitan, full spectrum camera, temperature gauge, at energy field sensor. Sa simula, tila tahimik ang bahay. Ngunit, eksaktong 2014 AM, lahat ng kagamitan ay nakadetect ng biglaang pagtaas ng temperatura hanggang +6 degrees Celsius at matinding pagbaba ng air pressure. Mula sa direksyon ng sala ay narinig ang tunog na parang huni ng hangin sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay dahan-dahan, ang sahig na dati ay nagpakita ng pilak na bilog ay nagsimulang manginig ng mahina at nagpakita ng liwanag. Itinutok ng isa sa mga miyembro ng team, si Dr. Santos, ang ultraviolet light sa bilog na iyon at lumitaw ang mga kakaibang simbolo sa paligid nito na parang mga letra ngunit hindi kilala sa anumang alpabeto. Ang forensic psychologist na kasama ay nagsabing nakarinig sila ng mahinang bulong sa kanilang mga ulo, bagaman walang tunay na tunog sa kwarto. Pagkatapos, eksaktong 2:15 AM, ang pilak na bilog ay nagpakawala ng liwanag. Nahuli ng full spectrum camera ang silhueta ng 4 na figura na pareho sa dati. Nakatayo sila sa loob ng bilog, nakatingin palabas ng may kalmadong ekspresyon na parang naghihintay. Isa sa kanila, ang bata, ay humakbang pasulong papalapit sa kamera. At sa unang pagkakataon, napakalinaw na narinig ang boses sa pamamagitan ng pangunahing mikropono. Narito na kami, pero sa pagkakataong ito, kayo ang magbubukas. Saglit pagkatapos ng pangungusap na iyon, sumabog ang lahat ng elektronikong kagamitan dahil sa biglaang pagtaas ng boltahe. Nang kumupas ang liwanag, nawala ang 4 na figura. Ngunit may nagbago. Ang bilog sa sahig ay hindi na siksik, kundi bakante na parang isang madilim na butas na walang ilalim na may diameter na halos 2 metro. Agad na nagdasal ang klerigo na kasama, ngunit kakaiba ang eko ng kanyang boses na parang nire-reflect mula sa ilalim ng lupa. Lalo pang lumamig ang hangin sa paligid at matindi ang amoy ng metal sa ilong. Si Dr. Santos, na sumubok lumapit upang suriin ang butas, ay biglang nawalan ng balanse at nahulog. Nakasigaw siya sandali bago naglaho ang kanyang katawan sa dilim. 5 minuto pagkatapos, ang boses mula sa loob ng butas ay mahina ngunit malinaw na narinig. Ngayon alam niyo na kung nasaan kami. Agad na isinara ng pulisya ang buong lugar at nagpasya na tabunan ang butas ng liquid cement. Ngunit 3 araw matapos ang proseso ng pagtatakip, ang semento sa sahig ng bahay ay nagsimulang mag-crack na bumubuo ng bilog na linya na katulad ng dati.
Tanging sa pagkakataong ito, mula sa mga bitak ay lumabas ang mahinang puti-asul na liwanag na dahan-dahang kumikislap na parang isang puso na bagong nabuhay muli. At ang huling ulat na naitala sa internal archives ay maikli. Paulit-ulit na penomena, tumataas ang frequency, hindi pa ganap na nakasara ang gate. 3 linggo matapos ang pagkawala ni Dr. Santos sa butas ng liwanag, opisyal na itinigil ang proyekto ng imbestigasyon. Kinuha ng pamahalaang sentral ang lokasyon na may status na Restricted Research Area at lahat ng ulat na may kaugnayan sa insidente ay inuri bilang sikreto ng Estado. Ang bahay sa Barangay Maligaya ay ngayon ay ganap ng nakasara. Binabantayan ng mga armadong autoridad, napapalibutan ng matataas na bakod na bakal at nilagyan ng semento hanggang 2 metro ang taas. Ngunit hindi lahat ay naniniwala na natapos na ang kaso. Ang mga gabi sa paligid ng lugar ay hindi kailanman ganap na tahimik. Iniulat ng mga residente ang mahinang kislap ng liwanag mula sa likod ng sementong dingding tuwing 2 linggo. Laging 2:15 AM, laging tumatagal ng wala pang 1 minuto, walang tunog, walang anino. Tanging putyasol na ilaw na dahan-dahang kumikislap na parang hininga. Samantala, dumating ang misteryosong pakete sa himpilan ng Cebu City Police Station nang walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay tanging isang video file na tumagal ng 42 segundo. Ang video ay nagpakita ng recording mula sa body camera ni Dr. Santos, ang huling recording bago siya naglaho. Sa video, nakita si Dr. Santos na nakatayo sa gilid ng maliwanag na butas, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit kalmado. Ang liwanag na ito ay hindi kawalan. Ito ay parang hangin na buhay. Ilang segundo pagkatapos ay narinig ang boses ng bata na tumatawag. "Papa, bilisan mo." Ang boses na tumutugma sa anak ng nawawalang pamilya. Pagkatapos ay nanginginig ang kamera at bago maputol ang signal, saglit na naitala ang anino ng 4 na tao na nakatayo sa likod ni Dr. Santos. Nakangiti ng kalmado, nakatingin ng diretso sa lente. Pagkatapos ay naging itim ang screen. Iniulat ng pangkat na nanood ng recording ang kakaibang penomena. Ang kwarto kung saan ipinapakita ang video ay lumamig at sa loob ng ilang segundo, ganap na namatay ang electrical system. Matapos itong buksan muli, nawala ang hard drive. Hindi natagpuan bagaman nakakandado at selyado ang kwarto. Ilang araw pagkatapos, may lumitaw sa panlabas na pader na semento na nakapalibot sa bahay. Walang nakakita kung sino ang sumulat nito. Ngunit malinaw na nababasa mula sa malayo ang mga pulang letra, na parang isinulat mula sa loob, nakasara na ang gate, pero naroon pa rin ang liwanag. Matapos ang insidente, ganap na iniwan ang lugar ng bahay ng pamilya sa Barangay Maligaya. Binago ng pamahalaan ang kalapit na lugar bilang isang pampublikong parke. Ngunit, tumanggi ang mga residente sa paligid na lumapit pagkatapos ng gabi. Ayon sa kwento ng mga residente, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, mula sa direksyon ng parke, ay naririnig ang mahinang kanta ng bata na paulit-ulit at nagtatapos sa boses ng babae na bumubulong, "Maging payapa, nakauwi na kami." At mula ng gabing iyon, wala nang lumitaw na liwanag. Walang tunog, walang anino. Ang bahay ay ngayon ay isang alaala na lamang, nakatayo ng tahimik sa pagitan ng mga puno, na parang naghihintay ng sinumang maglakas loob na hanapin ang katotohanan sa likod ng gate na sarado ng habambuhay. Ang kaso ng pagkawala ng isang pamilya sa Cebu na binalot ng misteryo ay nananatiling malaking palaisipan hanggang ngayon. Mula sa pulang sulat sa dingding, kakaibang liwanag sa kakahuyan, hanggang sa paulit-ulit na ulat ng pagpapakita, lahat ay nananatiling hindi nalutas na teka-teka. Isinara na ng pulisya ang kasong ito, ngunit para sa mga residente, hindi pa talaga ito tapos. Manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang pinakabagong balita dito lamang sa channel na ito. Huwag kalimutang i-like, magkomento at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang pinakabagong balita na nagbubunyag ng katotohanan sa likod ng pinakamisteryosong pangyayari sa paligid natin. Hanggang sa susunod na kawili-wiling balita.